put the Lord in remembrance of His promises. Kung ikaw put the Lord, kasabot anak na himuang sentro ang Ginoo diha sa imong kinabuhi. Himuha nga ang Ginoo may una diha sa imong kinabuhi. Ingon nga remembrance sa iyang saad diha kanimo. Kay kun wala ang Dios sa imong kinabuhi, wala nimo dili mo ma-feel ang iyang promise of maybe wala nimo naangkon ang saad gyud sa Ginoo. Ingon ang Isaiah 43:26, ingon niya, "Put me in remembrance and let us argue together. Set forth your case that you may be proved right." You can ask the Lord to lead you to some promises in His Word that cover your need. You can ask the Lord. Pwede ka magpatabang sa Ginoo nga ikaw nga i-lead, giyahan o dalahon o tultulan sa iyang saad. Nga diin maoy mag-cover, magahatag sa imuhang mga panginahanglanon. Now, what are your needs? Igsuon. Unsa ba imong needs? Igsuon. Healing. Maybe nakakay ginabatyag sa imong kalawasan. Wala lang kang kasaba siguro. Kay basin o dugang kuan, kanya expenses. Ako ba kay maghilom-hilom naman lang. Kaya kung na yung mga ginabati dito, lumilag mga inahan, amahan nato, ginikanan, pinagdagan kay galastusan sa balay. Usay ihilom na lang ng ibati sa lawas. Kay basin o dagdag lang, kanang gastos. Pero kung imo man ang ihilom diha sa imong mga minahal sa kinabuhi, ayaw na ihilom sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo mas powerful siya, mas gamhanan siya kaysa mga doktor na imuhang ginalikayan kay lagi dugang ug gastos. Isumpong na sa Ginoo, and igsuon dili kaniya biyaan, dili kaniya hikawan sa imong ginapray sa iya. Daghang mga umaagi na ikapadayag sa Ginoo ang iyahang paghatag sa imuha o kaayuhan. I remember atong dedication sa balay, May 5, birthday ko ito na mo sa akong suon. Si John, itong manghod na mo, nag-share siya nga nagmukha mo siya, anong wala pang maayo daw ako ang sinusitis. Gas bubong na sinusitis. So, ano kong po, dugay naman since 2011, anak ko sinusitis, sa 2025, natakaroon. Ano sa mga 9 years. Ano na, 14 years. Diba? Mga, ako, 2011. O lagi, mga 14. Nasa 14 years ako ang sinusitis, nakuha na ko niya siya dito sa may trabahoan ako sa sa una nga factory sa mga tuyuan. So dito ko nagkasakit, nag-stop ko, baon na ko din sakit, wala ako ang ginansya sa pagpanarbaho sa sinusitis. So, ngayon ko ambot ako na po sa sinusitis. Matod niya. Pero, sa naayon ba yan? Pero mag-inom sa manimo. Asa nga inom lang ko gahon sa labanan. So mo to, nagisundog na ako. Sundog na mo, Carla, kaya nagan daw pwede maayuhan daw ato. Yes. Ngayon mga ano lang kami inom anak, mga 1 month lang kami inom anak, kaya maka-reduce ko sa dugo. Ano sa maka-anemic daw. So mga 1 month ka, straight inom, buntag o gabi before ka mukaon. Before ka mamahaw, inom ka. And then before ka manihaton, inom ka. Isa ka baso. Ano niya, mga 5 leads down and 2 cups. Okay, inom niya. 5 leads and 2 cups, at 3 cups down. So, ito mo akong isundo. Grasya sa Ginoo, okay na. Butukaw na lang siya, nabutag gamay, pero dili ako nag-take o kanang cetirizine. Okay, before, bisan wala pa ako sinusitis, nag-take na ko o cetirizine. Before ko matulog, take ko cetirizine. Para pagkabunta, dili ko igo sa buka.
Pero karon wala na ko gabay na. Sukad atong June. Or pag start pa lang ako inom, wala na ako nang inom sa Teresin. So kaluy man to sa Ginoo, o grasya sa Ginoo. So manaw gingon na mas labaw nga mananambal ang Ginoo. Iawag tong pamaagi. Kay pwede man nga walay musulti sa kuha. Na pwede di na siya. So kung sa man imong needs, healing, kaya na ihatag sa Ginoo. Another one is provision. Kitang tanan, nagpait yun. Nagpait yun. Si ang mga kontraktor lang, huwag gapait siguro. Kay dagan masarap na kawat na kwarta. Pero kita, gapait yun ka. Gapait ka in the sense na kanabi ka, makainon ka na murag ego ra magid sa kuha. Murag naatay gusto pero di nato mag-angkon tungod kay kulang man. Pero believe me, ang Dios mo tabang ni ana. Ang Dios magapangita o pamaagi para ihatag niya ang imuhang mga panginahanglanon. In Philippians 4:19, ingon ang 19, ug ang akong Dios magsangkap sa tanan ninyong kinahanglanon, sumala sa iyong kadato, sa himaya diha kang Kristo. Ingon pa niya, ang akong Ginoo magsangkap sa imuhang panginahanglanon, sumala sa kadato sa Ginoo. Pangutanan ako, dato ba ang Ginoo? Tungod kay dato man ang Ginoo, mas dato pa siya sa mga iladong mga adunahan dun sa kalibutan. Kaya ni ihatag sa imuha. Kaya niya ang Ginoo, ang akong Ginoo magsangkap kanimo sumala sa iyahang kadato. So kung nagtuo ka nga dato ang Ginoo, pangayui ang Ginoo. Kaya ikaw magsuli bitaw ta. Kung kinsa nato ihatag ang suli. Pag magsulisit ta. Di ba ihatag nato ni sa tao na sa tan-aw nato makahatag sa tuwa. Kaya tingali bastante siya. Dili masiguro sa dato, pero kabalo ka na naapasay pundo, na pwede ka niya matagaan. Dili ka muhatag atong pait, kay kabalo ka nga, way kahatag sa imo. So dihapon sa Ginoo, kay nag-ingon man siya nga, dato atong Ginoo. So itugyan nato sa Ginoo, pangayuan nato ang Ginoo, kay kabalo ka, natagaan ka sa Ginoo, kay dato ang ato ang gipangayuan. Ay kwarta nato gipangayuan. Another one is protection. Every day sa atong kinabuhi, kinahanglan nato og protection. Ano ba? Dili walay kasiguruhan nga bisan naa ka sa imong balay, di na nimo kinahanglan ang protection sa Ginoo. Bisan asa ka mo adto, naman ka sa imong balay, naman ka sa gawas sa imong balay, na malingkin ka or miadto ka sa tindahan or nag-eskwela ka or nagtrabaho ka, kinahanglan nimo protection sa Ginoo. Kaya nga naman, ang mga panghitabo di nato mangibaluan. Bisa pag naa ka sa imong balay, nato ka nga safe ka, ug naay daw kang tawo mosulod diha, di ka safe. O kung dunay kuryente dira makuryentihan ka, di ka safe. O kung nagpatong-patong ka ng bangko kay nakikapot o nahulog ka, di ka safe. O kung naa ka sa gawas sa imong balay, kay nagtuo ka nga safe ka, kay naaray mong balay sa tungod mo, di ka safe. Kay basin po niya, ug naay nag-agi diya po, nagdumentado, ug matigbasan ka, mapatay, gabong ka. So, bisag asa ta, dili ta safe. Asa lang ta safe? Sa Ginoo. Sa Ginoo ra ta safe. Mo na kinahanglan nga, pag-pray ta sa Ginoo, ato ang pangayuon, ang protection sa Ginoo, bisan sa panahon sa imong pagkatulog. Kaya naman, sa ako nagkikaingon ngayon na pag natulog ka, wala kay knowledge, wala kay tuluan, o pagbalo, siya na yung naitabo sa imong palibot. Kung na yung dagang mga nagapangitabo karon, kung hila kang balita, nga, ikawatan sila, panahon silang katulog. Kita ba, kubalita ba itong UP student diya sa Tago mo siguro ito nga, habang natulog, isa lang ka kwarto ang namagitan sa ginikanan niya. Kung yung kwarto, yung center na kwarto, tapos parent na niya dito, yung mama, yung papa, nandun natulog. Nasa din natulog, at yung estudyante ng babae. May nisulod na mga batanon, tulog pa buok na mga teenager, mga minor na mga bata. Pagsulod nila, ang ilang purpose kay kawaton ang laptop gadget sa itong estudyante, pero tungkol kayo nakamata, kasi ilang gili mo.
gidunggab o katong grass cutter, ana gunting na nako. Tapos gibunalan o katong dumbbell na gamay. O nya gipok atong uban ng mga gamit ito ang katong babae namatay sa ganito. O walang kabalo ang iyang mapagpapanara sa isa na kwarto ang namagitan sila. Ingon ba niya nga, akong nahibalo pa lang kung anong wakan bibli ka mata. Anak na din, nahitabo sa kwarto sa akong anak. Pag mata na pagkabuntag, wala. Patay na yung anak. So, babae nga, 17 anyos. Nga ni bakasyon diya sa Tagum kay, siguro, itong panahon nga, wag pa siguro sila yung klase. So, kinahanglan din mo ang protection sa Ginoo. Wisdom, kinahanglan natin kaalam sa Ginoo. Di lang kay, kinahanglan din mo wisdom, kay magwali ka sa word sa Ginoo, pero every day sa itong pagkinabuhi, kinahanglan natin wisdom, para may balo ka, unsa ang kabubuton sa Ginoo. Unsa ba ang gusto sa Ginoo, may tabukan nimo ugma, sunod adlaw, unsa ba ang plano, unsa ba ang imuhang himuon para magiyahan nimo imong pamilya. Kinahanglan nato ang wisdom sa Ginoo.